habang ine-evaluate niya ang kanyang babaeng subordinate. Hindi niya sinasadyang mapansin na may dalawang nunal na magkatapat sa kamay nito. Bigla niyang naalala ang babaeng streamer na madalas niyang padalhan ng gifts, na mayroon ding dalawang nunal na magkamukhang magkamukha sa kamay. At maging ang posisyon at laki ng mga nunal ay parehong-pareho. Kahit na ang kulay ng kuko niya ay parehong-pareho rin. Dahil dito, bigla siyang kinabahan. Ang kasamahan niyang ito na kinaiinisan ng lahat, ang napakapangit niyang katrabaho, ay posibleng siya rin ang streamer na pinapadalhan niya ng gifts gabi-gabi. Si Mask Girl. Dahil sa nalaman niya, sabay siyang natuwa at kinabahan. Mula noon, ang unang ginagawa ni Onam pagkatapos ng trabaho araw-araw ay ang magmadaling umuwi ng bahay at gamitin ang kanyang estado bilang top fan para makipag-chat sa kanya sa tuwing may mga basher na umaatake sa itsura niya. Siya ang unang-unang nagtatanggol sa kanya. Sinasabi niyang hindi naman mahalaga ang panlabas na anyo. Ang tunay na kagandahan ay ang panloob na kabutihan. Sang-ayon ako, ang mga taong puro itsura lang ang tinitingnan ay nakakainis. Wanban, napakalalim mo talagang mag-isip. Nang marinig na sinang-ayunan ng kanyang goddess ang kanyang opinyon. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Onam ay para siyang nasa isang matamis na relasyon. Nagsimula pa siyang mag-imagine na kasama niya ito sa isang maningning na entablado. At pagkatapos ay tatanggalin niya ang kanyang maskara. At dahan-daang sasabihing, maganda ka na noon pa man. Isang araw pagkatapos ng trabaho, naglakas loob si Onam na hanapin si Momi para magtapat. Pero dahil sa biglang pagdating ng kanyang boss, hindi naabutan ni Onam si Momi na nakauwi na. Hindi niya alam na ang pagmimis nila sa isa't isa ang magiging dahilan para matuklasan niya ang isang malaking sikreto. Si Manager Park na nakauwi na ay biglang bumalik sa opisina. Agad na nagtago si Onam sa likod ng isang haligi. Ngunit sa kanyang paglingon, nakita niyang pabalik din si Momi sa opisina. Habang pinapanood niya ang dalawa na magkasunod na pumasok sa gusali ng kumpanya. Biglang nakutuban si Onam na may hindi magandang mangyayari. Posible kayang sila na ng goddess ko. Lihim na sinundan ni Onam ang babae pauwi, habang naririnig niya ang mga hindi kanais-nais na tunog sa kanyang tainga. Ang puso ni Onam ay sobrang kinakabahan. Lakas loob siyang sumilip sa loob. Nalaman niyang ang babae ay hindi ang kanyang diyosa, si Kim Momi, kundi ang isa pang kasamahan sa kumpanya, si Limiri. Nakahinga siya ng maluwag. Habang pabalik, tuwang-tuwa si Onam. Dahil wala na ang manager sa eksena, mas malaki na ang pagkakataon niya. Subalit, hindi nagtagal ang kanyang kagalakan. Pagbukas niya ng live stream ng kanyang diyosa noong gabing iyon, may napansin siyang kakaiba. Mukhang lasing ang kanyang diyosa na si Momi. Nagsimula siyang sumayaw ng malaswa sa live stream. Tigil, tigil. Lintik, huwag. Mask Girl, mababan ka niyan. Lahat ng ito ay